Pero isang linggo na nga ang nakalipas mula nung national and local elections. At syempre, alam mo, nagkalat pa rin yung mga campaign materials sa kalsada at sa iba't ibang lugar. Kaya this morning nga alamin natin ang plano at aksyon ng MMDA at ang kanila pang ibang programa at proyekto. This morning, mapalad po tayo makasama ang ating very special guest, ang MMDA General Manager na si Miss Cora Jimenez. Good morning, po. Ma'am. Good morning sa inyong dalawa. Napakaganda naman itong lugar natin ngayon. Yes, very talaga. Close to nature, kung Yes. Ma'am, siguro let's start off. Ano na po ba yung mga plano o yung mga nagawa ninyo po sa mga cleanup drives po para sa mga nangyaring sa mga campaign materials na nagkalat nga po ng eleksyon? You know, as early as last week, pagkatapos pa ng eleksyon, na ho kaming maglinis. Kaya marami na ho kaming nakalap na tarpaulins at saka ho yung tinatawag na mga posters na dinidikit nila. At meron din ho tayo mga naalis sa mga walls. But last Friday, what we did was to do a simultaneous MMDA post-election clean up. As of yesterday po, nasa 65 tons na po tayo na nakukuha. This is a combined poster na made of carton at saka yung paper. Tapos yung mga tarpaulins po na marami rin ho tayong nakuha na iba-ibang sizes. Well, speaking of yun nga nasabi natin, Sandro, 65 tons ang mga nakuha. Ano po ang gagawin natin dito? Of course, pwede namang i-recycle yung mga posters, tarpaulins. Ano pong balak gawin dito ng MMDA? Ito po yung iniipon namin. Pagkatapos, ipamimigay ho namin dito sa mga NGOs na gusto ho itong gawing bag. In fact, may nakuha na po akong bag made out of a tarpaulin ad ng isang mayor. At kami natutuwa dahil hindi naman ganong kadami na ang nakakalat na mga posters pa or mga ad campaigns. But ang importante dito nga, kung paano natin mare-recycle lahat ito. At walang masasayang. Yung kahoy, nagagamit din po yan. Yung ating tarpaulin, nagagawang bag, wallet, at kung ano pa. Nakakita na ako ng maraming ganyan na ginawa. In fact, I have 2 of this na binigay sa akin last week. Binigay sa akin last week yan. Tapos yung mga paper naman po, pwedeng ibenta rin sa junk shop. Yes, yun nga. Alam mo kasi Dayan, di ba may mga para kumaga, mga newspaper drive kasi pwede na lang i-recycle to. At syempre, kung mga mamamayan natin wala rin magawa, siguro tumulong tayo sa paglilinis dahil maaari na natin pagkakitaan ng pera to. Sabi nga nila, may pera sa basura. Totoo yan, totoo yan. Pero ma'am, out of curiosity po, saan po yung area na napansin niyo pong medyo pinakamakalat siguro na sa mga pagdating sa mga election na related na materials? Sa aking pag-iikot, I saw a lot of this in Manila City. Marami talaga doon. Pero ma'am, kamusta naman po yung basura na sa tapat po ng COMELEC sa Quezon City? Dahil sinasabi po nila na parang marami daw po yung mga basura na naipon doon. Ito nga, na-report nga ho sa akin yan. In fact, pinapakuha sa amin ng isang reporter dahil nakita Yes po, nga. po. But the thing is, pinakuha ko kahapon, kaya lang sabi sa amin, wag mo nang kunin at gagamitin pa daw ito ng pagpa-file ng isang case. Okay, Oo. okay. GM, do you think responsibility rin ng mga kandidato na linisin nila yung mga sarili nilang campaign materials after the elections? Meron po bang law na regarding It's this? not, there was no, isang naging agreement namin na amin pong kasama kami sa pirmahan dyan. COMELEC, DNR at saka po DILG. And then MMDA po naging task force for NCR. So ang parang panawagan po namin doon sa aming agreement, yung basura free election, na lahat po tutulong, pati ho yung mga kandidato. But in that forum na inattend ko po for the Chairman Francis Tolentino, nabanggit ko po doon, sana yung mga handlers ng atin pong mga kandidato, kung alam nila ilagay, alam din nila kailan aalisin. Tama. Para namang syempre, sila rin yung nakinabang doon. Kahit paano, makipagtulungan sila sa lahat. And speaking of tulungan, dyan pumapasok, Sandro, yung Brigada Eskwela. Yan, totoo yan. Ma'am, ito alam naman po natin na papasok na nga po ang school year and ang dami pong paghahanda na tinitake part ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At isa po dito ang Brigada Eskwela dahil kasama rin po kayo sa Brigada Eskwela. Oh, definitely for the NCR, kasama po tayo dyan. Last week po nagkaroon na ng coordination meeting among all government agencies together with the DepEd. Ang aming pong titignan dito ay ang traffic management, lalo na sa pagbubukas ng eskwela on June 3 at ang pasukan. At yung iba naman, I think June 10. So, nandyan po kami na aantabay sa traffic dahil ayaw natin mahuli sa eskwela. Dahil pag-usapan na rin po natin, Sandro, pasukan na. Alam naman natin na rainy season pagdating ng June. Ano po bang mga plano o aksyon ang ginagawa ng MMDA lalo na po tag-ulan? Yung mga declogging po ba? Ayan, nag-umpisa na rin kami, as early as
nitong we took advantage of the dry season. So nagdadaglag po kami, nagkaroon kami ng major operation last week din doon po sa kahabaan ng Espanya. Palipat-lipat na kami ngayon kung saan na po pwedeng kailangan maglinis. In our lingap sa barangay, ginagawa na po namin to every Friday. The whole day po yan. Nagpupunta kami sa bawat barangay ng isang LGU. At Sandro, hindi lamang yan ang good news ng MMDA ang dala nila sa atin ngayong Yes. umaga. Meron din silang bagong tinatawag na traffic mirror. Yes, very exciting kasi talagang parang advancement sa technology to kasi alam naman natin na meron na kasi ang application para sa MMDA traffic kung saan pwedeng ma-check ng mga kababayan natin ang traffic situation sa iba't ibang lugar sa Metro Manila using their smartphones. Actually, pwede rin yan na makakapagtanong nga tayo sa Twitter, pero ito, mas Yes. advanced. Yun pa sa Twitter. Ito mas advanced na, ma'am. Pag-usapan po natin to. Gaano po ba ka-advanced talaga itong pinag-usapan nating traffic mirror? For real time yan. Nakikita ninyo sa inyong phone, kahit nakasakay kayo sa kotse, i-access nyo lang po. At dapat nyong i-access any web browser ito, mmda.nowplanet.tv. Yung 9 sites na yon makikita ninyo kung saan kayo pupunta, kung wag na kayong dapat pumunta sa lugar na yun dahil matraffic, northbound, southbound, madali ho siyang i-access. Yes, ma'am. Ito po kasi alam naman po natin sa ating MMD Traffic Metro Base at sa mga traffic report po namin dito sa Telebisyon ng Bayan, nilalabas po yung mga CCTV images, yung mga CCTV videos ng mga traffic situation sa iba't ibang lugar. Ito rin po ba yung mapapanood nila or iba pong mga set of cameras ang ginagamit po? Ito po ay a partnership with ICTV, kaya ibang ano ho ito, ibang klaseng technology na naman which anyone can access. Hindi mo kailangan but what is important, kailangan nga smartphone Yes, na tinatawag. No? smartphone. But what is important here, kayo mga media people, you don't have to ask us nagkaroon ng aksidente. Yes. Kagaya kahapon, hindi ba yung tumaob na van na punong-puno ng tubig. So kaagad nare-report na ninyo, you don't have to ask us Yes. what's causing the traffic. So Sandro, wala na reason tayo lahat para ma-traffic o dapat makakaiwas na tayo na at magkakaroon na rin tayo ng idea kung Yes. saan tayo dadaan dahil nga ang kailangan lang natin dahil very modernized na rin talaga. Smartphone lamang Yes. at yung app na yun, instant malalaman mo kung Malalaman, anong magandang daan and of course pwede rin tayo makapagtanong sa Twitter. Yes. Pero lagot siguro dito yung mga palaging nalilate, yung mga nagsisinungaling na papunta na ako, matraffic lang. Pag chinek mo yung traffic mirror, huling-huli mong nagsisinungaling dahil hindi talaga traffic. So, yan. napakagandang programa talaga ito ng MMDA, nakakatuwa. So, ano pa po ba yung mga iba niyong projects bukod po dito sa traffic mirror? Yung ating pong integrated bus terminal, yung mga provincial buses na hindi na dapat pumasok sa Metro Manila, inumpisahan na ho po namin ito sa South area, doon sa malapit sa may Coastal Mall, no? So, ito ho, ibubukas namin by end of June or even early July. Yes. Oho. Ma'am, gaano po ba kalaki naman yun expect na mababawas sa traffic ng programang Kung ito? talaga hong lalagay yung 3 areas na sinasabi natin, 2 sa South, 1 sa North, ay malaki-laki na po at traffic will really be better ang traffic flow natin at saka travel time natin will be increasing. Mapunta naman tayo sa kaligtasan ng mga estudyante ngayong dadating na pasukan. Ano po ba mga tips or advices niyo po para sa kanilang kaligtasan? Unang-una, dapat, kasi ito yung pinopromote namin tungkol sa road safety naman. Kaya gusto natin bata matuto na bumasa ng mga traffic signages. Meron ho pala kaming Children's Road Safety Park wherein we teach children on how to use the road. Well, speaking of road safety, Sandro, mapalad tayong dalawa Yes. na nakapag-host nun before Opo. sa programa ng MMDA. Correct. Talagang makikita mo na ang ganda ng proyekto dahil Yes. itong ginagawa nilang programa ay simultaneous sa mga workshops, seminars, para po to create public awareness sa and lahat. education din kumbaga kasi minsan hindi po natin alam na bilat at tatawid lang tayo ng kalye na hindi natin alam yung mga dangers na nakapalibot dito. Okay, so GM, do you have any last message Yes, po to so, our viewers? Gusto ko rin ho imbitahin yung atin po mga experts. Meron ho kaming convention sa Subic on road safety, which is a shared responsibility engaging the community. So, doon po tayo May 30 and 31, doon po tayo sa Subic on road safety. Okay, maraming salamat po para sa inyong oras ngayong umaga, GM Cora Jimenez. Thank you so much, GM. Maraming salamat din. Thank Sana you. marami tayong natutunan ngayon sa MMDA. Tunay nga talaga ang ganda-ganda ng kanilang programa ngayon.